Dito mga monster, observe nyo yung ambient niya. Yun, nilublob namin sa mainit na tubig. Tumaas na yung nare-reading ng ambient. Ito nga pala yung nire-repair natin kanina ng mga angkol. Floor mounted ito na Samsung. Issue nito ay ayaw bumirit yung compressor. Lumalamig lang siya pero pitabingi. Sa gilid lang yung lamig tapos ayaw talagang lumamig. Sobrang init na daw sabi ni sir. Kaya first check namin ay una namin tine-check ay yung sensor. Pagka sira na yung sensor kaya ayaw bumirit yung compressor. Ambient na. Sila ambient. Ganyan normal niya ba? Istida sa chak. Sa 7.8 yung ambient. Tapos iyahang tube sensor. Dahil 7.8 at 8.2 yung na-reading natin mga master. Para sigurado tayo kasi hindi namin kabisado yung value ng Samsung na floor mounted. Kaya sinubukan namin i-reading sa labas. 7K. kaning kuan tube sensor. Tube sensor. Tube sensor sa tubo. 8.8K. Condenser. 8.1K. Condenser to siya. Kani condenser to. Kaning Kana siya discharge. discharge. 131 kilo ohms. Ang kuan din. Ay balik na to dito sa discharge. 131.9 kilo ohms. Kana isa dahil mo na yung overload. Overload din. 113 kilo ohms. Dahil magkapareho naman ng resistance yung ambient at saka tube sensor niya, ganito kasi ako mag-check mga master. Pag hindi ko kabisado yung resistance ng mga sensor, kailangan i-reading ko yung indoor tapos yung outdoor. Kasi kadalasan ng mga aircon, kung ilang resistance na reading mo sa ambient sa indoor, yun din marireading mo sa outdoor. Kung anong marireading mo din sa tube sensor ng evaporator, yun din marireading mo sa tube sensor condenser. Dahil magkapareho naman ang na-reading natin kanina, wala kaming duda na may problema sa sensor kaya pinandar muna namin. Tapos monitoring sa manifold gauge. Yan ang resulta. Guys, mura ni asya 200. Dili sa kabirit guys. Nasa sa 200. Hindi siya bababa. Dahil yun ang nakita natin, ayaw bumaba yung gauge niya. At tingin namin parang compressor niya nagpigil, ayaw bumirit. Kaya sinubukan muna namin linisan. Pagkatapos sinubukan na naman namin pandarin, obserbaran kung anong resulta. Dahil sa naobserbaran ko ay 20 degrees na nare-reading niya sa ambient. Tapos sobrang init pa sa loob ng room. Umabot pa nga ng 18 degrees na re-reading niya. Tapos yung lamig niya ay pinikas. Dito na namin nakuha yung problema niya. Kaya ayaw bumirit yung compressor kasi yung nare-reading ng ambient niya ay sobrang lamig na. Kahit hindi pa malamig yung room. Dito mga monster, observe nyo yung ambient niya. Yun, nilublob namin sa mainit na tubig. Tumaas na yung nare-reading ng ambient kasi nilublob natin sa mainit. Pero hindi masyadong mainit yun, kaya ng kamay yan mga master. Nilalagyan namin ng tubig para hindi masyadong mainit yung tubig, baka masira yung sensor. Baka may mga legend dyan sa Samsung, technician, comment nyo naman kung anong value ng ambient sensor ng floor mounted na to. Kasi yan ang nare-reading natin, 7.8 kilo ohms. Kung good yan na resistance, ibig sabihin ay may problema sa board na, baka may nag-change value na resistor. Dahil 7.8 kilo ohms ang nakuha natin, kailangan natin mag-adjust pababa kasi para makuha natin ang timing ng temperature niya. Dito na time, sa puwit ng baso lang natin nilagay para ma-adjust natin init kasi sobrang init pag nilublob natin sa tubig. Tingnan nyo yung ambient niya, 27 degrees Celsius. Tapos yung hangin nito ay lumalamig na mga master. Kana siya, nakataon siya. Ay, ang degrees is 30 a 40. I-down na to unsa ka paspas siya nga mo down na. Awa. Natural ra rin ang inana day nga paspas ka mo down no. 5K yan. Dili pa bugno ang palibot, gipaningot pa mi pagayo. Paspas kisan daw niya. Kulihan din ni sensor. Palungan. Dahil 7K yung nare-reading natin kanina mga angkol sa original niya, kailangan natin ng mas mababa sa resistance na yun, kaya pinalitan namin ng 5K. Dahil wala tayong sensor na kagaya niyan na Samsung, may mga universal naman tayong mga dala-dala na mga sensor. Yung ambient lang pinalitan natin, 5K nilagay natin. Diskarte na lang talaga master. Ito yung diskarte namin kasi wala tayong
makukuha ng mga pisa, kaya may reserba kami ng mga universal na mga sensor. Itong time na to mga angkol, mga master, sobrang gutom na talaga kasi 1 PM na. Hindi namin iniwan hanggang hindi makuha yung problema. Kaya pinaobserbaran muna namin sa kanilang sir, tapos kumain kami. Ang problema, nakalimutan ko mag-video pagbalik. Pagbalik namin, lumamig na talaga siya, master. Yun lang, maraming salamat. Salamat sa panonood. God bless.